The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po muli mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay dito po sa ating segment na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Ito po ay bahagi pa rin ng pangkalat ng programa nating ang kabanal-banalan. Sa portion na ito, tatalakay po tayo ng ilang mga issues, especially yung pong mga ipinapadalang mga katanungan ng ating mga kaibigan na siyang pong tinutugunan ng pitak nito sa pamamagitan po ng pagbasa ng Biblia. And from time to time, we will also use some references, books, internet pages, pang matulungan po tayo sa ating mga pagtalakay. At ito po ang ating mga text lines para po sa inyong convenience na pakikipag-ugnayan po sa ating pagtalakay. 0926-383-0454, 0926-383-0454, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Our official website is www.mostholychurch.com. Diyan po ay namimigay din po tayo. Sa pamamagitan po ng ating webpage ay namimigay din po tayo for free ng ating official publication. Ito po ang God Word Magazine. You may avail of our free copies. Meron ho diyang box na pwede nyo pong lagyan ng inyong messages pang mapadala po namin sa inyo o paano nyo makiklaim ang nasabing mga copies ng ating God Word Magazine. Our presence in social media, ito namang mga sumusunod. Sa pamamagitan po ng Facebook, itype nyo po sa inyong accounts ang MHC Media, itong ating Facebook page. Facebook account naman ang Kabanal-Banalan. Itype nyo rin dun sa search bar. Likewise, dun sa YouTube channel, The Most Holy Church. Yan naman po itatype ninyo upang madala po kayo dun sa ating YouTube channel. And likewise, sa tuwing kayo po ay nandito, we also request na sana po i-click nyo po yung like or subscribe upang kayo po ay mapadalahan ng notifications sa mga bagong episodes po natin. Or, if you want, kung hindi po kayo sa oras ng aming pag-broadcast, mabalikan nyo po ang ating mga episodes nang ito po ay unang isinahimpapawid via our radio stations. And bukod dito, napakikinggan din po tayo everyday sa isang programang pinamagatan din namang Blessed Day. Mondays to Fridays po yan, sa ganap na ika-6 hanggang ika-6 at kalahati din ng umaga. Although tayo po ay lumalabas din sa ating social media pages tungkol doon dyan sa ating program Blessed Day. A truly blessing, true blessings will come to us dahil po sa napakagandang mga lessons in life na tinatalakay po dyan. Ang ating punong tanggapan, of course, ito po ang Most Holy Church of God in Christ Jesus, Kabanal-Banalan, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang ating address sa Maynila. Ito po ang pinaka-headquarters po natin, number 688 Rahabagoy Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami pong inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin sa tatatanging paglilingkod na ito ang ating minamahal na kapatid na Yuzel, kapatid na Danilo S. Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos na lagi pong sumasa atin, nagbibigay ng ganitong pagkakataon na magkasama-sama po tayo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Nagpapasalamat din po kami sa inyo
dahil binibigyan nyo kami ng pagkakataong makapaglingkod sa inyo sa paraang natutugunan ng inyong mga katanungan mula sa Biblia ang nagiging sagot. Tayo na po, kapatid na Yushel, if you may. Opo. Tayo na po sa mga katanungang nakalap po natin sa past days. Unang katanungan, sa mga nakasubaybay po sa atin sa social media, narito po sa ating screens, sa ating monitor. Sino ang tunay na Kristiyano ayon sa Biblia? Sino po ang mga tunay na Kristiyano ayon sa Biblia? Mabuti po ang katanungan na yan dahil talaga namang kuminsan hindi nagkakapare-pareho ng unawa ang tao pagka ang pag-uusapan ay yung Kristiyano. Para po magkapare-pareho, susubaybayan natin mula sa Biblia kung sino ang tinutukoy na Kristiyano. Opo. Ang unang talata po ay nasa Gawa 11:26. At nang siya'y kanyang nasumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. O yan. Yan po isang pangyayari sa panahon nila Apostol Pablo saka ni Bernabe at ng iba pang mga kapatid na nakasama nila. At ayon po sa ating nabasa, ang pagsasama-sama nila ay sa iglesia. At makalipas ang isang taon, yung kanilang samahan na yon ang tinawag na mga Kristiyano. Kaya sa Biblia po, hindi basta gaya ng alam ng iba, basta ikaw ay hindi katulad ng ibang samahan, kundi ikaw ay kabilang doon sa mga naniniwala at sumasampalataya kay Kristo, kabilang ka na sa Kristiyano. Sa Biblia po, ang talagang ipinakikilalang Kristiyano, yung kung tawagin, mga alagad ng Panginoong Kristo Jesus. Talagang disipulo. Sa nakalulungkot pong realidad o katotohanan, kapatid na Yushel, kung pupuntahan natin, babalikan natin tala ng kasaysayan, maraming nag-claim na sila'y Kristiyano, especially yung talagang nasangkot sa maraming digmaan, pagbabaka, na para sila'y matistingge sa iba nilang kalaban. Kami, Kristiyano, kayo hindi. Yung sinasabi nila, pero may hawak silang armas, nakikipagpatayan po sila, gumagamit ng karahasan at iba pa. Na nagpapakilalang Kristiyano. Opo. Pero kung titingnan talaga natin, yung definisyon ayon sa Biblia, hindi po yun ang Kristiyano. Mga kaibigan, hindi natin tinatanggi na nangyari po yun. Nangyari, yung mga atrocities niya, yung mga nakalulungkot na bahagi ng humanity na kung saan sanghalan daw ng Kristyanismo. Babawiin namin ang teritoryong yan. Nagapin nyo kami. Kayo ay patatalsikin namin yan dahil kami ay mga Kristiyano, kayo hindi. Hindi po ayon sa Biblia yung mga nagkiklaim na sila'y Kristiyano. Ang mga Kristiyano, ang sabi dito ay mga alagad, sila po ay sumusunod sa alituntunin na itinuro ng ating Panginoong Jesus. At sila po ay magkakasama sa isang kalipunan na kung tawagin po ay iglesia. Yun ang sinasabi ng kasulatan. So, kung ang tao po ay maaring sa kanyang paniwala, kumikilala sa Panginoong Kristo Jesus, pero hindi kabilang sa samahang yaon na dati po nuusig pa nga yun ni Apostol Pablo. Pero dumating yung time, kasama siya dyan, na kasama-sama ng kapatiran at sila mismo na bilang isang kalipunan ang tinawag na Kristiyano. Dahil nagkakaisa ang kanilang damdamin, ang kanilang isip, sila ay na-inspire sa mga salita ni Kristo, doon sila nagsama-sama, nagtipon-tipon. Ika nga, gamitin natin termino, isang kongregasyon talaga sila. Iisa yung kongregasyon nila. Sila po ay alagad. At kung tutuusin, may mga pagtuturo pa talaga sa Biblia, hindi po sumampalataya lang yung pagsampalataya nila ay nauwi sa mga gawa upang formal talaga silang mapabilang at marapat ngang tawaging mga Kristiyano
na pasama sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus. Opo. At kung paano po sila naging kasama sa iglesia, naging kabilang sa iglesia na kinabilangan ng mga unang Kristiyano, mga apostol. Ang paraan po, nakasulat din sa Biblia, sa Gawa, Kapitulo 2. Ayan. 41. Yun ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabotismuhan at nangapagdaragdag sa kanila ng araw na iyon ay may 3,000 kaluluwa. Yun, hindi lang basta naniwala, sumampalataya, kundi bautismohan. Yun ang napadagdag sa tinatawag na Kristiyano. Kaya yung mga Kristiyano, nadadagdagan lamang po yun, bukod sa mga apostol, kung merong mga nababautismohan para maging kasama nila. So kahit po sumasama sa kanila, pero hindi nababautismohan, hindi pa kabilang yun sa Kristiyano. Ang Kristiyano, para maging kabilang doon ang isang tao, kailangan pong tulad sa unang mga lingkod ng Diyos, binabautismohan. Na sa talata nga po merong 3,000 kaluluwa. Opo. Tinanggap nilang may kalayaan. No? Kasi, again, kung babalikan natin yung history, minsan ginamit itong sandatang politikal ang relihiyon, ang pagiging Kristiyano. Yung iba talaga, nabotismo naman ako, kaya ako yung naging Kristiyano. Pero yun puwersado, na puwersa silang maging Kristiyano dahil sila'y mapapatalsik dun sa kanilang lupang tinutuluyan o tinitirhan. Pero hindi talaga tinanggap yung dun sa mismong salita. Hindi tinanggap yung dapat sampalatayanan, kundi na puwersa lang. On paper, tawag sa kanila Kristiyano, pero yung esensya ng pagiging Kristiyano ay wala nga sa kanila. Ulit po natin, ang Kristiyano, naturuan, sumampalataya, may kusang pagsampalataya. At nabautismohan. At nabautismohan. Saan? Doon sa napasama sila, they were integrated, nadagdag doon sa samahan na at that time, meron hong isang may statistika sila, 3,000 kaluluwa, 3,000 souls nadagdag sa kanila o added to the church. Kung sa ibang salin po nating babasahin, natawag po talaga sa iglesia ang mga tinatawag na Kristiyano. Opo. Kaya kung sa Biblia ay tutunghayan natin, alin yung tinutukoy, nakalipunan na yan o ipinakikilalang iglesia na siyang tinitiyak ng kasulatan ng mga Kristiyano. Sinabi rin po yan ni Apostol Pablo kung alin. 1:22. Sa mga kapatid sa Galacia, sinulatan niya ang mga kapatid tungkol dito. Hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Pagbabasahin natin yung sitas na yan, yung talatang yan sa Tagalog, popular version o magandang balita sa Biblia, yan ang nakasulat. Ayan, tinan nyo, hindi pa ako nakikilala noon ng mga Kristiyano sa Judea. Yun. O parehas ho yan, yun yung updated version. Opo. At hindi ho sila nagbabago ng esensya. So, in-update, so it's understood, those who were called in the church, yung mga sinabing hindi pa kilala agad si Pablo, reputasyon niya kasi, si mamamatay tao, manguusig, hindi pa ako nakikilala. Referring to the same church, they were called in another verse, o in another version, Kristiyano. Opo. Kaya yung Kristiyano, yun yung mga kabilang talaga sa church na nang una, inuusig ni Apostol Pablo. Pero, doon din siya naging kabilang at ipinakikilala niya kung alin ang iglesyang yun. Yun yung nang una natayo sa Judea. Na ang pangalan po, sinabi rin niya kung alin. Opo. Narito, sa isa pang liham naman sa mga kapatid sa Thessalonica. 2:14, unang Thessalonica, sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. Yan, yung mga tuwid na salitang yan ay mababasa natin sa ang Biblia 2001 edition. Kaya maliwanag po ang sabi ni Apostol Pablo, iglesia.
ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun yung tinutukoy niya sa kanyang sulat na mga Kristiyano. Hindi ka pwedeng mag-claim na kinikilala ng Diyos bilang Kristiyano kung hindi ka kabilang diyan. Tulad ng mga unang Kristiyano. Sila po ay pinamagatang Kristiyano mula nang sila'y maging kabilang tulad ni San Pablo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kasi nga, yan yung itinayo ng Panginoong Kristo Jesus at ipinakikilala ng Biblia yan na dahil tayo ng Diyos, kabanal-banalang iglesia. Anything, or anyone na ibinukod, itinangi, ikangay inaring pag-aaring sarili ng Diyos. Opo. Sa makatwid, yung mga nag-surrender ng kanilang sarili sa Diyos, siyempre, sila'y naging disipulo ng Diyos. Binigay nilang kanilang sarili sa Diyos. Ang tawag sa kanila sa Diyos na. At kung sa Diyos, ang tawag po dyan ay kabanal-banalan. Isa-cite ko na lang yung talata Levitico 27-28. Na kung saan binanggit ho dyan ng pinaniniwala, may akda po niyan si Moises na ang anumang bagay na itinalaga. Ayan. Nag-flash sa ating screen. Ngayon may walang bagay na itinalaga na itatalaga nino man sa Panginoon. Sa lahat ng sariling kanya, maging sa tao o sa hayop o sa bukid na kanyang pag-aari ay may pagbibili o matutubos. Bawat bagay na itinalaga ay kabanal-banalan sa Panginoon. Yeah. Kaya napakahalaga po ng church na sinasabi ng Biblia, yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na dapat nating kilalanin kabanal-banalan. At yan ang sinasabi sa atin, kahit po napakaraming nagkiklaim, nagpapakilala, nagsasabi na sila'y Kristiyano, kung Biblia po ang ating pag-uusapan, isa lang po ang tinutukoy na Kristiyano, yung mga naging kabilang sa church, sa iglesia, na itinayo ng Panginoong Kristo Jesus. Kung si Apostol Pablo po nanatili sa kanyang posisyon, paninindigan, na mang-uusig ng iglesia o kalipunan ng mga disipulo ni Kristo, hindi siya magiging kabilang sa Kristiyano. Opo. Pero dahil naging kabilang siya dun sa church na nang una inuusig niya, siya man ay naging kabilang sa Kristiyano at ipinangangaral niya ito. Sa ngayon, maraming nagsasabing sila'y Kristiyano, pero nagsasabing hindi kailangan ng church, hindi kailangan ng iglesia. Nasa inyo po yan. Kung tatanggapin ninyo, kung paniniwalaan nyo, kung paninindigan nyo. Pero kung Biblia ang ating kikilalanin, naniniwala po ako, ang ating kalooban ay papahinuhod sa katotohanan ito. At ibig ko po sanang maintindihan din ng ating mga kaibigan. Mamarapati nyo po, kapatid na Yusel. Kasi yung issue din dito, higit pa ho dyan sa yung issue na ang iglesia ganito, ganyan, kailangan miyembro ka. Kasi may mga nagkiklaim ho, kapatid na Yusel, na sila ho yung original na mga Kristiyano. Dito ho sa mga talata narinig natin, nabasa natin, yung church, yung presensya niya, originally talaga nandun sa Judea. Jerusalem. Jerusalem, nasa yung bilang Kapitolyo. Ang Judea ay dating probinsya ng imperyo ng Roma. Nandyan ho sa kasalukuyang kinatatayuan ngayon ng Israel, mga kaibigan. So, kung ating susuriin, biblically speaking, ang original church talaga na nandun ang mga Kristiyano, nandun sa dako ng Jerusalem sa Judea. Hindi sa Roma. Hindi sa Roma. Sa claim din ng iba. Although, syempre, ginagalang po natin yan. They are citing historical papers. Sinasabi nila, ito'y originally na natayo sa Roma. Si Pedro nakausap daw ni Kristo na napunta daw sa Roma. Although wala ding batayan sa Biblia. Batayan din sa Biblia. At kahit ho history will bear us out, hindi ho nakatapak si Apostol Pedro sa Roma. Opo. Dun sa contention na siya nga po daw ay naging unang leader ho doon. Dinala ang church doon. So, doon pa lang mga kaibigan, makikita na natin, kung susuriin natin, mga kaibigan, it wasn't built or founded in Rome. Ito ay originally, nagkaroon ng presensya nung nandun si Kristo sa dako ng Judea. Ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay natatagpo sa dako ng Jerusalem. Opo. Yun yung kinabilangan ng mga tao na
tinatawag na Kristiyano o mga tunay na Kristiyano. Sana po ay natugunan namin yung inyong hinahanap na sagot sa katanungan yan at sampalatayanan po nawa natin. Ang sagot ng Biblia. Ang kasunod mong katanungan, pa-flash ulit sa ating mga TV screens. Please bear us out, mga kaibigan. Totoo po ba? Ayan, mga nagtatanong. Matagal na hong tanong to eh. Totoo bang hindi na gugunawin ang mundo? Totoo po yun. Kung sa pamamagitan ng tubig. At yan ay nakasulat po sa Biblia. Pakinggan po ninyo. At aalalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig ay hindi na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. O yan. Hindi na po sa pamamagitan ng tubig. Pero hindi ibig sabihin, hindi na po gugunawin na gaya ng pagkaintindi ng iba. Kung ang pinag-uusapan po natin, paggunaw, gaya ng sa panahon ni Noe, hindi na po gagawin ng Diyos yun. Pero may sa ibang paraan, gagawin pa rin po ng Diyos ang paggunaw dito sa mundo. Kung paano, mababasa rin po natin. Sa pangalawang Pedro 3 at 7, narito po mga kaibigan, sasalin pa rin ang bagong ang Biblia. Ngunit sa pamamagitan ng gayon ding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Yan. So, mangyayari pa rin yung paglipol sa masasamang tao. Hindi na nga lang po sa pamamagitan ng tubig, kundi, gaya ng nakasulat, sa pamamagitan ng apoy. Kaya, yun po ang sinasabi ng Biblia. Hindi na po sa pamamagitan ng tubig, kundi sa pamamagitan ng apoy. Opo. Pero matutuloy pa rin. Opo. For now, subaybayan nyo po ang palatuntunan ito. How should we go about with this reality? Anong gagawin natin kung matutuloy po yan? Siyempre, may turo din ng Biblia. Opo. And that's for another time na pwede nating talakayin. Opo. Ang sagot ng Biblia. Ang awit na ito ay may pamagat na ako'y kasama mo. Ito ay isinulat at inareglo ng kapatid na Mikaya, Mike Angelo Eusebio. Ako'y kasama mo sa bawat kalungkutan mo. Ako'y kasama mo sa mga nararanasan mo. Narito ang aking pisig, handang tulong sa'yo. Ako'y kasama mo. Kasama mo sa habis at ligaya mo. Ako'y narito, handang umalalay sa kahinaan mo. Kapatid ko nawa'y maalala mo, kasama mo ako
ko nawa'y maalala mo, kasama mo ako. Narito ako sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating amang Diyos. Ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Minsan pa'y alalahanin mo, may Diyos na nagmamahal sa'yo. Hinihintay lamang niya pagbabalik mo. Kapatid ko nawa'y maalala mo, kasama mo ako. Narito ako sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating amang Diyos. Ako'y lalagi sa tabi mo. Kapatid ko, ano ba'y maalala mo, kasama mo ako. Narito ako sa bawat pagpatak ng luha mo, handang maging sandalan mo sa pagpatnubay ng ating amang Diyos. Ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Ako'y lalagi lamang sa tabi mo. Kasunod po katanungan. As we can see in our TV screens, kailan nagsimula ang doktrina na si Kristo ay ang Diyos? Well, controversial na tanong po yan, kapatid Opo. na Yusel. Ang Panginoong Kristo Jesus po mismo ang tingnan natin kung kailan niya sinabi ang doktrinang yan tungkol sa kanyang pagiging Diyos. Opo. At kung kailan pa ito ay dapat na masampalatayan na ng tao. Kaya, sige po. Basahin natin. Basahin natin ng mga kasunod na talata sa San Juan 8:58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Yan. Maliwanag po yan. Ang panahon, sinabi ng Panginoong Kristo Jesus. Ang tinutukoy niyang panahon, bago pa ipanganak si Abraham. Pag sinabing bago ipanganak si Abraham, hindi lang sa panahon ng bayang Israel yan. Dahil ang lahi ng Israel, apo lang sa tuhod. Opo. Apo sa tuhod. Pakalampas pa. Maraming henerasyong dumaan. Kaya bago pa si Abraham, ay ako nga. Kaya yun dapat nating sampalatayanan. Ang pag-iral ng Panginoon, hindi nung pong panahon na siya pumarito dito sa sanlibutan. Opo. Nung ipanganak ni Maria, yung laman na ginamit niya, hindi po. Sino nagsabi niyan? Siya po mismo. Tuwiran niya sinabi, bago ipanganak si Abraham, ako nga, ay ako nga. Yun ang sabi niya. Opo. Kaya kung hindi tatanggapin ng tao yan, masama ba yun? Masama po. Sinabi rin niya sa 8:24. Arito po, kaya sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga. Mamamatay nga kayo nang hindi pa napatatawad sa inyong mga kasalanan.
kasalanan yung hindi paniniwala o Opo. pagtanggap na sinabi ng Panginoong Kristo Jesus, ako nga. Yes. Kailangan tanggapin ng tao na ito'y katotohanan na ang Panginoong Kristo Jesus ay ako nga bago pa ipanganak si Abraham. Opo. Matagal na panahon na. Hindi po nung pumarito lang siya, dapat nating kilalaning siya si ako nga. Dapat ang pagkilalang yon tanggapin natin. Noon pa, siya na si ako nga. Ano ba ibig niya sabihin dun sa siya si ako nga, kapatid na Gabriel? Yun ay sundan natin. No? Kasi parang mysterious yung deklarasyon na yan. Opo. Tinan natin mismo sa Biblia. Nasa Biblia pa rin ang sagot. Doon sa kanyang deklarasyon, sinabi ni Kristo, ako'y ako nga. At kung hindi kayo naniniwala dito, balikan natin yun. Huwag Opo. natin kalilimutan, no? Mga kaibigan, pag hindi daw tinanggap na siya yung sinasabing ako nga, mamamatay. Ikamamatay niyo yung kasalanan na yan. Na hindi napapatawad. Opo. Ayan. Bakit kaya? Ano ba yung ako nga na yan? Yung pong mga talatang binasa natin kanina, yung Tagalog Popular Version. Ngayon, ay basahin naman natin ang Exodo 3:14 sa salita ng buhay. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako, ulitin ko lang ha, sinabi ng Diyos kay Moises, ako, yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganitong sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa iyo ni ako nga. Yan. Ang nagsasalita niyan, na ginagamit yung salitang ako nga, ang Diyos. Kaya kung sinabi ng Panginoong Kristo, ako nga, na pagka hindi kayo naniwala doon, kasalanan nyo na hindi na patatawad sa inyo hanggang sa inyong kamatayan. Opo. Ibig sabihin nun, ang Panginoong Kristo Jesus, dapat po kilalanin natin ang katuroan na siya Diyos na bago pa man ang panahong isinilang si Abraham. Yan ang sinasabi. Opo. At yung doktrina na yan, umiiral na. Opo. Kasi dun sa mga aligasyon ng iba, na ito ay bago lang daw doktrina. Ika nga, ito ay hindi naman original na sinasampalatayanan ng mga Kristiyano na siya Diyos. Opo. Dahil may pinangalanan po sila na isang kilalang naging santo sa isang simbahan, si Ignacio, na ay dineklara lamang nito ni Ignacio, si Ginoong Ignacio, na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Ang ginagawa niya kasi sinasansala niya yung maling paniniwala ng iba. Kaya sinabi niya yon ni Ignacio. Hindi sa sinasabi nating mali, kundi, kaya nasabi ko, sinasansala niya yung maling paniniwala ng iba. Tungkol sa Panginoong Kristo Jesus. Tungkol sa Panginoong Jesus. Na noon lang daw nangyari yun. Noon lang daw dineklara. May kasunod po yan kay kapatid na Yushel. Nung emperador o hari itong si Constantine, nagpatawag siya ng konseho. Big deal talaga yung konsehong to. Ibang mga church leaders mula sa iba't ibang dako na may kanya-kanyang paniniwala, pinatawag niya para pag-usapan ang tungkol sa divinity o ang pagiging Diyos anya ng ating Panginoong Jesus. At dahil dito, ang aligasyon din ng iba, doon lang daw nagpasimula na kilalanin si Kristo bilang Diyos. Dahil pinagtibay sa nasabing konseho na si Kristo, ang ating Panginoong Jesus, ay Diyos na totoo. Lamang, may karugtong pa ho yun. At tunay na tao. Diyos na totoo at tunay na tao. Pero yun nga, ang sabi sa history, and of course, the books and the internet will bear us out, mga kaibigan, na ito po'y aligasyon nila na bagong doktrina lang daw to. Originally, si Kristo daw hindi talaga tinuturong Diyos. Pero from the lips itself o himself ng ating Panginoong Yesus, sinabi niya, hindi bagong doktrina. Siya po ay Diyos mismo. Opo. Bagaman ang ginamit niya salita, ako nga, nagkakaintindihan tayo, yun nga ako nga, yun nga ang Diyos. Kaya kung kailan siya Diyos, bago pa ipanganak si Abraham, hindi po nung panahon ni Ignacio. Ngayon, kung merong nagsasabi na noon lang,
hindi po batay sa Biblia yon. Kung batay sa Biblia, malinaw po. Bago pa panahon ni Abraham, isinasabi na ng Panginoong Kristo Jesus, siya yung Diyos. So, salamat po. At alam namin na masasampalatayanan po nyo yan sa tulong ng Panginoon. Kapatid na usual, with your indulgence again, ang kasunod pong katanungan, ito po muli sa ating TV screens. Anong iglesia tinutukoy sa Gawa 7:38? Basahin po natin. Opo. Sa Tagalog Popular Version, ganito po, basahin po natin. O doon po muna sa saling original, 7:38. Ito'y yaong naroon sa iglesia. Ayan. Sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. At kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Yan. So, ang tinutukoy po dyan na iglesia, hindi po yung iglesia na sinabi ng Panginoong Kristo Jesus nung siya ay magkatawan tao. Sa halip, ang sinasabi po dyan, dahil ang kahulugan po ng salitang iglesia ay kalipunan ng mananampalataya. Opo. Yung mga tao noon na magkakasama, yun ang sinasabi o pinamagat ng iglesia ayon sa kanyang kahulugan. Kaya pag binasa natin yan sa Tagalog Popular Version, yung iglesia napalitan ng ibang salita. Opo. Na yun talaga kahulugan niya. Opo. Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang. Siya ang nakipag-usap sa anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. So, yan. Mga Israelita, kapulungan, kalipunan ng mga taong noon ay pinapamagatan ngang Israelita. Dahil sa ibang salita nga, ang ibig sabihin ng iglesia, kalipunan ng mga lingkod ng Diyos. Nung panahong yaon, ang lingkod ng Diyos, mga Israelita. So, wag ho niyong i-confuse. Ika nga, ikalito, na iglesia din po pala yung sa Israel. Although, technically, ngayon, dahil yan ay general term na, church, Judaism itself, being a religion, is also a church. Opo. Pero yung tinutukoy na kalipunan noon, ginamit lang yung terminong iglesia dun sa, o church, sa mga modern translations. Opo. Pero dun sa mga unang translations, sa Greek, makikita po natin assembly, kapulungan. Yun po yung tinutukoy talagang mga Israelita ng una. Kasi nung sulatin niyang mga gawa ng mga apostol, panahon na yan ng Kristiyano. Opo. Na ginagamit na yung salitang iglesia. Precisely, kapatid na Yun Yusef. mismo. Opo. Kaya ang gamit dun sa kapulungan, kalipunan ng mga lingkod ng Diyos, sa halip na kalipunan o kapulungan, ang ginagamit na po salitang iglesia. Yung sumulat nito, nasa panahon na ng Opo. Kristiyano. Opo. Ang sagot ng Biblia. Ang kasunod po, mga kaibigan, for number 5 question na natin for today, hinggil po sa karakter po ni Maria. Totoo ba na si Maria ay pinaglihi ng walang kasalanan? Totoo po. Pero hindi lang po si Maria ang ipinaglihi ng walang kasalanan. Opo. Tayo pong lahat ng mga tao, gayon ang kalagayan, bago tayo ipanganak o kahit nang tayo ipanganak na. Kasi po, biblical naman ang sagot at ayon sa paliwanag ni Propeta Ezekiel. Opo. Narito po, Ezekiel 18 at 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. So, yan. Kasi po, hindi naman minamana ang kasalanan. Kaya dahil ang anak
hindi nagmamana ng kasalanan, wala po siyang kasalanan. Kung ang magulang na naglilihim makasalanan, makasalanan lang siya. Pero yung anak niya, walang kinalaman sa kanyang kasalanan. So, yung tinatalakay po natin, kapatid na Yusel, ito po ay tungkol sa doktrinang Immaculate Conception ho kasi. Yung hinggil kay Maria. Kaya yung tanong ng ating kaibigan, totoo ba si Maria pinaglihi? Sagot ng Biblia as stated by kapatid na Yusel, lahat, opo, totoo yan. Pero applicable sa lahat ng tao. Opo. Na kung saan, ang conception natin, yung tayo na conceive, ipinaglihi. Nung isinilang po tayo, wala tayong minanang kasalanan. So there's no need na ideklara na wala talagang kasalanan si Maria nung siya ipinaglihi na kanyang ina. Kasi yung nga, ang premisa nun kapatid na Yusel. Opo. Dahil siya ang magsisilang sa ating Panginoong Jesus. Alam natin, siya yung Diyos. Kailangan anya sa kanilang doktrina, yung magsisilang sa kanya na walang kasalanan, wala di siyang kasalanan. Malinis. Para pag sinilang siya, wala siyang minanang original na kasalanan. Di ba? Kaya dapat ideklara si Maria na gayon nga. The case is, mga kaibigan, applicable nga po yan sa lahat. Hindi lang po siya ang espesyal, kundi lahat ng tao, applicable po na tayo ipinaglihi ng walang kasalanan. At ang isang batayan niyan, yung sinabi ng Panginoong Kristo Jesus nang siya'y narito pa sa sanlibutan, Marcos. 10:14, narito po. Suriin natin ang mismo nakasulat. Datapat nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag nyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito, nauukol ang kaharian ng Diyos. Yan, mga bata, sa mga ganito, sa mga lahat ng bata, lahat ng kabataan na hindi pa alam ang talagang mabuti at masama kung sabihin ng Biblia, nakaukol sa kanila ang kaharian ng Diyos. Bakit? Kung ang ipinanganak ay may kasalanan o makasalanan na, hindi papasok sa langit ang anumang may kasalanan o masama. Pero bakit ang mga bata ay idiniklara ng Panginoon na nakaukol sa kanila ang kaharian ng langit? Dahil itinuturing po ng langit, ng Diyos, na ang mga bata ay walang kasalanan. Kaya hindi lang po si Maria. Lahat ng tao, yan ang kalagayan sa kanyang pagiging bata. Kaya minsan sabi ni Apostol Pablo, maliban. Sinabi rin ng Panginoon niya na maging katulad kayo ng mga bata, hindi kayo papasok sa langit. Opo, malinis, no? Opo. Maging kaya kayo nila. Yung konteksto nung talata bago nagdalang galit si Kristo, ating Panginoong Jesus. Kasi tinatabo yung mga bata maingay kasi. Sabi ng Panginoon, hayaan nyo lang silang lumapit. Kasi yung innocence nila, yung tinutuan nating Panginoong Jesus. Opo. Napaka-innocent nila. Sila hindi nila alam. Yung ginagawa nila nakakaabala. Ibig sabihin, masama sa paningin nating mga adults. Pero innocent nga sila. Silang maliliit na bata. Kaya huwag nyo silang pagbawalan. Ang sabi nga, diretso. Para sa kanila, nauukol sila sa kaharian ng Diyos. Oo, kaya hindi lang si Maria, tatandaan po ninyo, tayo rin po, wala rin tayong kasalanan nung tayo po ay nasa kalagayang bata pa. Sa kasamaang palad nga lang, hindi tayo forever young o forever children. Opo, nagkaroon ng pagbabago. Opo, abang tumatagal, nagkakaedad tayo, we begin to have a sense of discernment. Nakakaalam na tayo ng mabuti at masama. Di kaya ng bata. Opo. At yun ang naging dahilan. Kaya nabago yung ating kalagayan. Mababasa naman natin yun sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 23. Sa Tagalog Popular Version. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yan. Nagkasala. Kaya hindi na naging karapat-dapat sa Diyos. Pero kung hindi nagkasala, mananatiling banal, mananatiling malinis, walang kasalanan ang tao. Ang sagot ng
Biblia. Hello and shalom to everyone. My name is Sister Mika. First of all, I want to say thank you so much to everyone watching and listening to our program. It is truly my pleasure and honor to share with you all this next song. The song is called Deep Within Me. It's an amazing song that reminds us that we can't rely on our strength to get through life. As you listen, let it encourage you to remember that you're never alone. Let's embrace this truth together today. Once I was blinded by this world, by your grace I was saved. I can see you now, I can feel your love deep within me. Now my soul sings praise. I will bless your name. Forever I'll stay in your embrace until I finish this race. Once I was blinded by this world, by your grace I was saved. I can see you now, I can feel your love deep within me. Now my soul sings praise. I will praise your name. Forever I'll stay in your embrace until I finish this race. I will go wherever you're going. I will not fear, for you are deep within me. For you are deep within me. Awaits me your victory. Ang sagot ng Biblia. Do pets go to heaven?
Parang... Mga alaga. In general, ang tanong na yan ay tungkol sa mga hayop. O kaya kahit sa halaman, puno kahoy. Yung ba'y pag namatay, nagtutungo sa paraiso o sa langit? Sa langit. Hindi po. At ang isang katunayan po niyan, maiintindihan natin sa pangyayari sa panahon po ng Nunong Noe. Basahin natin. Unang Pedro 3:20. Na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinood ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. So, yan. Yan ang dahilan. Ang mga hayop po kasi hindi katulad ng tao. Ang tao, may kaluluwa. Yung pong mga hayop, walang kaluluwa. Paano po natin natiyak? Ayan po, nakasulat mismo. Ang binabanggit po na naligtas ng kaluluwa, 8. Hindi lang naman 8 ang laman ng barko o ng arko na ipinagawa kay Noe. Napakarami pong hayop doon. Bakit sinabing 8 lang yung kaluluwa? Ang tinutukoy po kasi tao. At kaya sinabing kaluluwa, wala pong kaluluwa yung mga hayop na kasama ni Noe na nagkamit ng kaligtasan. So, yung hayop, balik tayo sa tanong, yung pets. Mga pets ho kasi, especially dogs, cats, di ba? Yan ho mas maikli ang lifespan sa atin. Karaniwan sa mga nag-aalaga po niyan, yung napaka malapit sa kanila. Yan, naiiyak din sila dahil nga sa dulot nitong kaligayahan sa kanila. Chances are, hopeful po sila na pag namatay, pupunta din po sila halimbawa sa dog heaven. Yan, mga sinasabi nila. Hindi natin sinasabing outright na huwag kayong maniwala. Of course, hindi totoo yun. Pero alam natin yun ay sentimiento lang, damdamin ng mga nawawalan ng pets. Kasi pets are very helpful in our emotional, mental state, mental health. Napatunayan ng pagkakaroon ng pets, kapatid na usually nakakatulong talaga yan. Especially kung mag-isa ka sa buhay. Kahit hindi yan nakikipag-usap na gaya ng lingwaheng alam mo, yung winiwika. Pero pag namatay po talaga sila, wala ho silang pupuntahang impyerno kung hindi sila naging mabuting alaga. O di kaya ay mapupunta sa langit. At ang dahilan na ipinapaliwanag ni Apostol Pablo, bakit natin natitiyak na talagang hindi pupunta sa langit, basahin natin. Kasunod na talata, unang Korinto 15 at 50. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Basahin nga natin yan sa TPB para mas mababaw. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Yan. Ito nga mismong katawang ito ng tao, hindi akit sa langit Di ba? Katawang galing sa alabok, babalik sa alabok. Yung katawan ng mga hayop, ganun din. Di ba? Hindi aakyat yun sa langit. Ang mga katawan, ang mga bagay na panglupa, dugo, hanggang dito lang. Hindi pwedeng magmana ng kaharian ng Diyos. Kaya hindi po aakyat sa langit yun. Hindi natin makakasama. Parang itong katawan natin, hindi po ito aakyat sa langit. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kung tayo po ay may katawan na aakyat sa langit, ibang katawan na po yun, hindi ang katawang ito. Yun ang nakasulat sa Biblia. Opo. Well, go on, mga kaibigan, no? Mga pet lovers. Tuloy nyo ho yan. Ngunit sa pananampalataya, enjoy natin, of course, yung kanilang company while they're still living. Kasi nga, mas maikli lifespan nila. Alam ko, 10, 15 years 10, lang ang buhay. Swerte na yung makalagpas ng 10, no? Kapatid na usual.
Pag napapamahal talaga tayo, niisip natin dahil buting mga pets. They go to pet heaven. There's no such thing as pet heaven. What we can only say is, mabuti ang dinulot nila sa atin. Hopeful lang tayo. Just as I've said a while ago, sentimento lang natin yon na hindi natin yan sasabihin against you, mga kaibigan. Ang sagot ng Biblia. So, maraming salamat po. Sa bahaging ito ng ating programa ay tutungo po tayo sa isang pag-uukol ng panalangin sa Diyos para po sa ating mga kapatid, mga kaibigan. Sa inyo po, lahat na nagpapadala ng kahilingan sa amin na kayo po ay idulog, ipanalangin sa Panginoon dahil sa inyong mga pinagdaraanan, karamdaman, mga suliranin. Maging kayo po, mga kaibigan, mga kapatid na hindi nakapagpapaabot ng inyong mga kahilingan. Yung iba naman ay matagal nang nakapagpadala, ngayon lang po natin maisasama sa panalangin ito. Sama-sama po tayong dumulog sa ating Panginoon at sumampalataya sa Kanyang kabutihan para sa atin. Manalangin po tayo. Aba, manaming hari, Panginoon namin Diyos, pinakamakapangyarihan ka sa lahat, maraming salamat sa iyong napakabuting kalooban. Ginabayan mo po kami sa pag-aaral na ito. Sumasampalataya po kami na ginawa mo itong pagpapala sa lahat ng nakinig, sa lahat ng sumubaybay sa amin. Pinaunawa mo sa kanila ang iyong kalooban, ang iyong mga aral na umaakay sa amin upang kilalanin kang lubos at paglingkuran ka ayon sa paraan na itinuturo mo sa bawat isa sa amin. Amen. Humihiling po kami sa iyo na patuloy mo pong ningapin ang mga sumusubaybay sa amin. Lalo na po sila na mga humihiling ng kagalingan sa kanilang tinataglay na karamdaman. Huwag mo pong bayaang mawalan sila ng pag-asa, kundi ito ay tanggapin nilang isang hamon na ipinapahintulot mong mangyari upang lalo silang manghawakan sa pananampalataya at umasa sa iyong kapangyarihan. Amen. Tulungan mo rin po ang may mga suliranin sa buhay, sa pamilya, at sa iba't ibang larangan ng buhay. Panatilihin mo po na nagtitiwala sila sa iyo, na sila'y nilalang mo at sa anumang paraan, hindi mo sila pababayaan. Amen. Nananalig kami, nakikinig ka sa aming paglapit. Pinagpapala mo rin ang programang ito, maging ang aming matandang pangkalahatan na nasa ibang mga bansa upang palaganapin ang iyong ebanghelyo. Sumasampalataya kami, ikaw ang sumasa kanya sa iyong buong iglesia. Nananalig kami na ito'y ipagpapala mo sa aming lahat sa iyong pangalang Kristo Jesus, naming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Pagpalain po din po kayo, kapatid na naama at ang inyong anak sa naging surgery. Kamakailan lamang kasama po kayo sa panalangin. Kami po ito puso nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunan. Muli po namin kayong inaayaya sa susunod pong linggo sa ganito ring oras at istasyon sa ating mga radio stations na tayo nagbo-programs, DWBL sa Maynila at sa Kiss FM naman sa Timog Katagalugan. Via our social media platforms, of course, kung tayo po'y lumalabas sa inyong mga newsfeed, pagpalain po kayo sa inyong patuloy na pakikinig sa amin. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel At kapatid na Yusia, ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.